babaeng asawa, huwag mong ipagkait ang meron ka sa asawa mong lalaki. Amen! Bakit? Ingatan mo rin ang damdamin ng asawa mong babae. Kapag alam mong maraming trabaho sa bahay, ang tumulong ka para relax yan. Para hindi stress yan kapag gabi na. Magpakatalino kayo. Kung mahal nyo ang isa't isa, magtutulungan kayo. Magpaldakat, maghugas ka ng plato, maglaba ka. Kahit lalaki ka. Dahil ang babae mahina, ikaw na rin ang gumawa ng pag-aalaga ng bata. At sabihin mo sa asawa mong babae, honey, my love, magpahinga ka, mamaya magtatrabaho ka. At tayo mabuti. Para hindi nyo hanapin kung kani-kanino ang love. Kapag may asawa ka, sabihin mo, my love, my love. My love, mamaya, my love. Walang pangit. Discover nyo ang kagandahan kung paano kayo nilikha ng Diyos. Kaya lang pinapangit ang itsura ng tao kapagkat nandun sa kalooban niya puro problema. Maganda naman nung nililigawan pa. Sapagkat tinambakan ang problema ng asawa, pumangit talaga. Sino ngayon ang may kasalanan? Hindi yung lalaki. Amen. Ang babae. Pakinggan nyo to mga lalaki ha. Walang babae gustong pumangit siya. Kung kaya po din lang yan, pipilihan ng kung ano-anong pampaganda. Amen. Kaya kayo mga lalaki, ama, kung may sigarilyo, tama na yung sigarilyong yan. Ibili na naman ang pampuspos ng mukha yung asawa mo! Hindi na niya magawa mag-ilamos pa. Ikaw na ang magpuspos ng mukha niya bago mo siya i-kiss. Amen. Para hindi ka sa iba mag-kiss. Naiintindihan niyo ba? Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, kaya alam niyang Diyos ang kaayusan. Noong dalaga ang ganda, napagkat can afford siya, may trabaho siya, nabibili niya ang lahat ng gusto niya. Noong nagkaasawa, isang paris na lamang, nabutas pa. Kaya pa ka ng Diyos! Ngayon, sa mga lalaking pinapalitan ng asawang babae, wala kang konsyensya. Maghintay ka kung kailan ka mabyudo. At kung kailan kayo mabyuda. Pero hanggat nandyan at kasama mo ang nanay ng anak mo at ang tatay ng anak mo, mag-enjoy kayo pareho. Ayaw ko sobrang sama na talaga ng ugali. Tinatapon na talaga ang gamit. Pinapalayas na. Para solusyonan pa ba yan? Tumalangin ka sa Diyos. Amen. Hindi mo na kaya! Ang Diyos kaya! Amen. Nabungi na. Naubos na ang ngipin sa unahan. Humingi ka ng pampupustiso para gumanda ulit. Amen. Ang tunay na kagandahan, wala sa kanyuan, kundi nasa kaloob-looban na nag-uumapaw. Huwag muna kayo sumali mga anak. Tatay at nanay muna ang kakausapin ng Diyos. Ang tatay at nanay nadala ang Diyos kahit ang ulam lamang niyan ay talbos.
sasawsaw sa toyo na may kalamansi, ay sasabihin, ang sarap naman ang luto mo, mahal. Amen. Ang sarap naman ng dahon ng kamote. Sigurado mamaya may regalo ka sa akin. Amen. Nanay, tatay, gumising kayo. Bago kayo lipasan ng katinuan. Bago dumating ang oras na hindi na kayo makapagpasya ng tama. Magpasya na kayo. Ano ang mabuting iiwan nyo sa mga anak nyo? Ano ang pamanang iiwan ninyo sa mga anak ninyo? Yung kapag namatay kayo ay iiyak ang anak nyo at sasabihin, Inay, napakabuti mo! Amen! Wala kang katulad! Amen! Kaya yan ang pagsikapan ng nanay at tatay na mataniman ninyo ng kabutihang loob ang mga anak nyo. Amen. Amen! At ano ang gagawin ng mga anak? Magsisikap ako para makatulong ako sa nanay at tatay ko. Amen. Para bago sila mamatay, bago sila bawian ng buhay, mapatikim ko naman sila ng masarap. Amen. Kaya sino ang unang-unang dapat isipin ng anak? Ang magulang, hindi ang sarili. Ang magulang! Amen! Pagkat darating ang araw, magiging magulang din kayo. At sino naman ang gagawa ng ginagawa ninyo sa inyo? Ang ginagawa niyo sa magulang ninyo, ang gagawa niyan ay ang mga anak din ninyo. Ang magiging anak din ninyo. Amen! Kaya kung pipili kayo ng mga kasama sa buhay, tingnan ninyo. Yung bang tao na yun, mahal ang magulang. Pinaliligaya ba niya ang magulang niya? Iisipin ninyo yan, mga kabataan. O baka naman yung taong yan, wala nang ginawa kundi sa araw-araw nasa lansangan, hindi na tumutulong sa loob ng bahay. Maging matalino kayo. Nanay at tatay, palaking maayos ang mga anak na may takot sa Diyos. Amen! Kung may takot sa Diyos ang mga anak, hindi nyo na kailangan turuan yan. Lahat ng gagawin nila, iisipin nila, nakikita sila ng Diyos. Amen! Hindi na sasakit ang ulo nyo. Ano lang gagawin nyo, honey? May labalik ka na rito. Bahala na yung mga anak namin. Kaya na nila. Dito tayo sa kwarto. Amen! Dito tayo nag-usap sa mga bagay-bagay para sa mga anak natin sa ikabubuti nila. Amen! Kaya sa mag-asawa, sa lalaki may trabaho, padaliin ang pag-uwi sa bahay. Kasi ang asawa mo maghapon nakakukuskus niyan, kapipiga. Tulungan mo. Pahinga ka sandali. Ikaw magsampay. Mahirap ba? Hindi! Lakas ka kasi. Tumulong ka sa asawa mo, Bago mawala ng lakas ang asawang babae. Para hindi mo sabihin pagtanda na, wala ka na. Wala ka na. Ang mga lalaki, uulitin ko, tumulong sa gawaing bahay. Amen. Kung ang anak na maliliit, dumidede sa bote, wag na si babae pagisingin mo. Ikaw na ang gumising, mahirap pa magtimpla ng gatas. Pero kung ang trabaho mo construction, sige, maghili ka, okay lang. Kung mahirap ang trabaho ng lalaki, sige, matulog ka magdamag. Pero kung kaya mo naman tulungan ang asawa mo, magpuyat sa gabi sa bata, o magpalit ng diaper niya.
Bakit? Mahal mo ang asawa mo, tutulungan mo siya, hindi ba? Mga anak naman tayo pumunta. Magkano ang baon nyo? 5 piso, 10 piso? Magpasalamat kayo, may baon pa kayo. Kung wala namang baon, ano ang gagawin? May bahaw, magtimpla ng kape sa bawan. At maghintay kung kailan darating ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kapag sa mga anak na mabubuti, mababait, darating ang biyaya ng Diyos. Hindi nyo alam kung kailan. Amen. Kapag ang nanay masungit, sabihin, Ma, may problema ka na naman, ano? Kasi mainit ang ulo mo. Alamigin natin yan, lapit tayo sa Diyos. Amen. Magdasal tayo, dalawa! Sasabihin ng nanay, sa anak, magdasal ka, mag-isa mo. Ha? Ang nanay na ang anak ay nasa Diyos. Pinakamapalad na nanay na yan. Amen. Meron akong batang kakausapin. Sino ang tatay mo? Turok mo, baka magkamali ka ng tulog. Tatay mo ba yun? Magkamukha kayo? Sino ang gwapo sa inyo dalawa? Sabihin mo yung totoo. Sige, tingnan mo tatay mo. Ha? Gwapo ba siya? Gwapo o iniisip mo pa? Sa kanya ka galing, kaya gwapo ang tatay mo.